Hello guys, ayan, so ako ulit ang Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin dito dahil lagi ko nga nababanggit yung about sa mataas ang cost of living dito sa Singapore. So yun ang pag-uusapan natin. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. Magbibigay lang ako ng mga example kung bakit. Siguro ano naman din, kasi nga dollars din naman yung sinasahod namin dito. So kung sa amin parang normal na yung parang cheap na yun sa amin, parang $1. Pero pag kinonvert mo talaga siya sa peso, syempre pag pera natin ng peso, medyo mahal na yun. So kanina bumili ako ng mga ilan lang na mga pagkain Pinoy. Ayun, na timing naman din na bumili ako, pumunta akong Lucky Plaza kanina. Tapos pero naubos ko na kasi itong suman guys. Ito, ayan. Balat na lang yung naiwan. So yun, dalawang klaseng suman yan, isang kamoting kahoy at saka yung glutinous rice. So yun, bawat isa sa kanila is $1. So pag kinonvert mo sa peso ay 41 pesos yung isang ang tawag doon, isang suman. So diba, grabe ang mahal. Ganyan lang siya kaliit, tapos ganyan lang siya kalapad guys. Pero dahil nga nag-crave ako, alam ko medyo expensive siya kung converts, kasi si convert din ako. Pero naano ko rin kasi kanina, parang pwede na rin kasi nga matagal na ako hindi nakakakain ng suman. So sabi ko sige na nga. Tapos ito guys, itong boy bawang na favorite ko talaga to. Parang talaga kumakain ako nito. 85 cents sa value dollar. Mura na yun sa kanila. Pero yun, ito ay $34.75. Parang ganun yung pag kinonvert sa atin. Itong boy bawang na to. 34 to sa atin. Tapos ito, bumili din ako dahil crave na ako. Jack and Jill na piatos. Ayan. So, naman to guys, $1 to. Dito sa pag kinonvert mo sa pera natin is 41 pesos. So, yun. Kaya medyo siya. So, kayo na lang hindi ko nakasalam kung magkano yun sa Pinas. Pero alam ko, mas mahal dito syempre kasi inangkat pa nila galing sa Pinas. Tapos itong grams, kasi bala ko nga sa next day off, ako ng $3 to, parang nasa 123. Lang to, maliit lang siya, 210 grams lang siya, kasi bala ko magkrema, ayun, kasi nga parang yun yung, instead, kasi tuwing Pasko kasi sa amin, basta may occasion kasi like birthday ng mga alaga ko or Pasko, ganyan, New Year, nagbibigay ako ng something sa kanila. So, ang ko sa kanila is tuturuan ko silang gumawa ng krema. Tapos, yun, sa kanila, parang, syempre, pag tinuruan ko silang gumawa, kanilang share yun, hahatiin ko. Tapos, may share din ako para sa day off ko, meron akong pagkain. So, yun na yung pinaka-ano ko. Kaya, parang practical din siya sa side ko. At the same time, naturuan ko na sila kung paano yun. Hindi mo na kailangan siya i-bake, diba? I-mix mo lang to. Yung lang naman yung all-purpose cream, tapos condensed, tapos fruit cocktail at saka ito, diba? So, ganun lang naman siya kabilis. So, tuturuan ko yung mga bata. Matutuwa yun sila kasi gusto yun ng angko, yung mga bake, mga ganyan. Tuturuan ko yung mga bata. Yung pag-crochet, tinuturuan ko din. Binilahan nga nila yung panganay ng pang-crochet, yung set talaga para matuto. So, yun. Interesado naman sila, gusto naman din nila. So, yun. Kaya kayo guys, kung yung mga talent kayo ng mga something, maano nyo yan dito, magugustuhan nyo ng mga amo nyo na yan na kahit pa paano meron kayong ma-share sa inyong mga alaga. So, yun. Bali, yun nga, siguro ang ko lang din, kasi nga hindi talaga may iwasan guys, na ang tawag doon, na minsan talaga mag-crave din talaga tayo. Kasi sa tagal na rin guys, 5 years na ako dito sa Singapore. So, sa tagal ko na rin naman dito, parang nag-crave din naman talaga ako ng pagkain Pinoy. Talagang, hindi talaga may iwasan na pikit mata ka na lang bibili ng pagkain na gusto mo kasi nag-crave ka. Pero kung i-compare din naman kasi talaga din na guys, yung tawag dito sa sweldo natin dito, okay na rin yung mga $1 para sa akin, okay na rin. Wag lang talaga i-convert sa peso kasi yun nga medyo mahal. Minsan okay rin naman na i-treat mo yung sarili mo, okay lang din naman na minsan tawag doon, mo naman yung sarili mo, yun nga i-treat mo. Pero wag naman madalas kasi yun nga tawag doon, hindi rin siya practical kung gusto mo rin talaga na makaipon, ganun. So, minsan walang problema, wag lang madalas. Tapos, hindi ako nag-invest or hindi ako masyadong bumibili sa mga guys, mga damit, mga ganyan. Swerte ko lang kasi yung amo ko, tsaka yung kaibigan niya. Katulad ngayon, itong suot kong na damit, bigay to nung kaibigan ni ma'am, ng amo ko. Tapos, yung amo ko din, nabili
bibili din. So yung hindi ko na kailangan bumili talaga ng mga parang magastos sa mga ganun. So yun, walang problema kung paulit-ulit yung damit nyo pag day off, ma-match and wear nyo lang yan. Okay na yun guys, kasi mahirap din kasi pag maraming mga damit dito na kasi hindi naman habang buhay na dun tayo sa ng amo natin. Paano kung umuwi na tayo tapos natami natin mga anik-anik, diba? So yun, tapos pag inisip mo pa, kinonvert mo pa yun sa pera natin, ang mahal-mahal ng mga damit. Tapos convert natin sa diba? Tapos mga ilang beses lang tayo lumalabas kasi ang day off lang naman natin every Sunday, no? Paano pa yung isa na may isang, paano pa yung iba na may isang day off lang sa isang buwan, diba? Tapos magpakabili-bili ka ng mga damit, mga ganun. So para for me, hindi ganun ka-practical. Kasi kung sa Pilipinas ka, sabihin mo na, at least may mga gamit na ako, may ganyan na. Pag uwi mo naman ng Pinas, mas mura pa rin naman yung mga bilihin doon. Para sa akin na, yung mga may brand din naman. So yun, kaya, pero kanya-kanya din naman tayo, syempre. Na-share ko lang yung based sa akin. Yung mga sinishare ko lang naman yung mga thoughts ko, tsaka experience ko, ganyan. So, yun lang guys. Ayun, pag nasa ibang bansa tayo, talaga isipin natin na every cent counts. Ayun. Kaya ako guys, talaga lagi ako may water bottle. Ayun. So, yun lang. Kasi mahal ang tubig din dito kung bibili ka. Ayun. Tapos kanina, mahilig ako ngayon sa mga libre-libre na yan. Mag-sign up, tapos yung nakalibre-libre. Uso kasi yun dito. Ay, naku, kinakagat kayo kanina nga nakalibre ako ng ice cream. Ayun.